I just want to say that I like the statement. Gustong-gusto ko ho yung statement ni Anthony Jennings. 23 seconds, nag-apologize, nagsabing sorry doon kay Jam at kay Maris at lahat ng mga nadamay. End of story. King of Talk na si Boy Abunda pinuri ang 21 segundo apology video statement ni Anthony Jennings sa Fast Talk with Boy Abunda. Kamakailan lang, ayon kay Boy, nagustuhan niya ang pahayag ni Anthony dahil humingi na lang ng tawad ang huli kina Maris at ex nitong si Jam Villanueva. Para kay Boy, naisip niyang tama ang pahayag ni Anthony na sinasabi ang sikat na linya, less talk, less mistake, patungkol sa viral video. Kaugnay sa kontrobersya ni Maris Racal Anthony Jennings. I just want to say that I like the statement, gustong-gusto ko yung statement ni Anthony Jennings. 23 seconds. Nag-apologize. Nagsabi ng sorry dun kay Jam at kay Maris at sa lahat ng nadamay. End of story. Less talk, less mistake, ika nga. I thought it was proper. It was the best that he could do. Dahil ang detalye naman ay alam na ng sambayanan, he said. Una, last word, last note on the Maris Racal and Anthony Jennings controversy. I just want to say that I like the statement. Gustong-gusto ko ho yung statement ni Anthony Jennings. 23 seconds, nag-apologize, nagsabing sorry doon kay Jam at kay Maris at lahat ng mga nadamay. End of story. Less talk, less mistake nga, ika nga. And I thought it was proper. It was the best that he could do. Dahil ang detalye naman, alam na ng sambayanan. Kabaliktaran naman ito sa naging komento ni Tito Boy sa official statement ng actress na si Maris Racal, kung saan nakitaan niya ng butas at kinuwestiyon ng King of Talk. Ang naging pahayag ni Maris Racal na wala umano siyang alam na magkarelasyon pa sina Anthony Jennings at ex nitong si Jamela Villanueva habang nagkakamabutihan na sila ng aktor. Inihayag ni Tito Boy ang kaniyang pagpuna sa mga paglalahad ni Maris. May isa lang sabit sa akin. May isang butas lang doon sa statement. Noong sinabi mong wala kang kaalam-alam, meron kayong exchange ng text messages ni Anthony na delete tayo. Can you delete screenshots and messages? Kung saan pinapadelete nga ni Maris ang naging private conversation lang ng aktor. Ayon kay Tito Boy, bakit ipapadelete kung walang tinatago at inililihim kanino man? Samantala, komento naman ng mga netizens ay nakagawa pa rin ng pagkakamali si Jam na pinagsabay niya ang dalawang babae. At tama lang na humingi siya ng paumanhin sa nagawa. At wag nang mangsisi pa ng ibang tao sa kasalanang nagawa. Hot topic din sa social media na malaki rin ang kinalaman ng ABS-CBN sa mga naging statement ng dalawa. Tila mas pinili nga nila iligtas ang karir ni Maris at linisin ang pangalan nito kumpara sa bagong aktor na tila nilaglag nila at ipinaako ang buong kasalanan. Of course, napanood na po nating lahat ang panghihingi ng paumanhin o pagsusori po nitong si Maris Racal. Siya ay nagsorry kaya Jam Villanueva at sa lahat daw po ng ibang tao pa na nasangkot dito. Pero nakakalungkot lang po. Nung una, hinahanap natin yung boses ng babae para magbigay ng kanyang pahayag. Nung magbigay naman ng kanyang kwento, ng kanyang naratibo, kinokontra naman siya ngayon. Puro butas ang nakikita sa kanya. Tsaka hindi kinagat, hindi kinagat yung pagsusori niya. Opo, Nay. Alam mo, parang bumulong lang siya sa hangin na parang pinalampas lang yung sinabi niya. O tapos, yung sasabihin mo, o tapos, di ba gano'n ang kasunod mo? O tapos, ano ngayon? Di ba gano'n ang mga tanong? Eto magpakatotoo tayo. Eto naman pinag-uusapan naman natin at may kani-kanyang opinion naman po tayo tungkol sa mga bawat kilos na ginagawa nitong si Maris, si Anthony at si Jam. Itong kay Maris, alam mo na minadali ito. Kumbaga sa damit ay tinahinang mabilisan kaya may mga butas, may mga punit, ganon, parang ganon. At yun din naman ang opinion ng ating mga kababayan. Hindi niya inisip na mabuti kung ano ang magiging repercussion. Alam mo yung
nag-sorry ka pero naglaglag ka ng mga tao, di ba? Sana Yes. sana nag-sorry ka na rin lang, inangkin mo na. Inangkin mo na dahil sabi mo nga yung accountability, inaangkin mo. Bakit eto pa, nilaglag niya si Anthony Jennings. Tapos kesyo ano daw, nung November pa lang daw, nagre-reach out na raw siya kay Jam. Ganon, pero hindi yata siya sinagot. Ganon din lang, at nagsalita na siya, wala na lang sana siyang idinamay-damay pa. Hindi na ginastify pa yung kanyang ginawa. Kasi wala doon din naman uuwi yun di ba? Opo, kaya nga po ang mga lahat ng mga nakapanood sa kanila, pagkatapos niyan, ang nangyari kasi, yung nangyari dapat ang iano mo, yung paano namin maiintindihan na hindi nagpatong, na hindi nag-overlapping ang mga bagay-bagay. Yun nawala na doon yung basta inaano niya lang. Yung Diba? overlapping pa nga, next pa lang yan na lalabas yan, lalantad yan. Pero yung pinasok mo ang isang bagay na gusto mo rin naman di ba? Hindi naman si Anthony Jennings lang na may gusto nito. Kayong dalawa naman, di ba? Kaya dapat wala nang laglagan. Sabi ko nga sa SNN, di ba? Kani-kanyang kuha ng salbabidang may hangin para maisalba, para makarating sila sa dalampasigan. Di ba? Yun. Ito sabi ni John, hindi ko binibili yung kanyang pagsusori. Halatang halata naman na hindi yun pagsusori, kundi pagsasalba sa karera niya, sabi ni Ayan. John. At eto, yung kay Juris Dr. Channel, desperate damage control move ito mula sa kampo ni Maris para maisalba ang nanganganib niyang karir. Hugas kamay siya habang isinisisi ang lahat kay Anthony Jennings. Pero parang nakalimutan niya na it takes two to tango. Tama. At kung sigurado naman talaga si Maris Racal na wala ng relasyon sina Anthony at Jam, bakit kailangang ipadelete pa ang convo nila? Yan. Ang daming butas sa timeline ng kwento niya. Minadali kasi. Kaya ayun, ang daming sablay. Di ba? Sabi ni Boyzy Caragay, nag-sorry nga, pero parang labas naman sa ilong. Hindi sincere. Feeling ko lang punay. Saka tama kayo, yun mga big boss ang kinatigan lang yung more on career issues, hindi sa moral. Yung legalidad, yung karera, di ba? Yung ganon. Alam mo, ayoko magturo pero generalized ito hindi ito tungkol kay Maris at kay Anthony Jennings. Hindi rin ito tungkol sa kapamilya. Pangkalahatan po ito. Sa ganyang mga pangyayari ng damage control, binabalanse nila yan. Yung mismo humahawak ng karera nila, binabalanse yan. Sino mas nag-ano dito? Mas maingay ang karera? Ito. Ay, pwede na natin isakripisyo yan. Ganon, binabalanse yan. So, Yun nga siguro, napansin. Oo, ganun yun balansihan yan Kaya itong si Maris, naglakas loob na ilaglag yung boyfriend niya. Di ba? Hanggang ngayon naman sila pa rin, di ba? Ang wala na, si Jam, at saka itong si Anthony. Yon. At saka ang daming butas. Ang daming butas talaga. Grabe, ang haba-haba. Yun ang mahirap pag masyadong mahaba ang sinasabi. Lalong naiipit, di ba?